Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaso ng dengue sa rehiyon 2 bumaba ng mahigit 70% mula sa naitala noong taong 2022. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok 70% ang nabababati kaso dagiti nagsakit ti dengue diti rehiyon 2 no idasig iti napalabas atawan. Base dayto iti datos ti Department of Health wenno DOH Region 2 nang rugi iti Enero aging ga iti umuna apasat ti Setyembre akada iti 3,264 ti nagsakit kabayatan na 12,164 met ti nagsakit iti taon 2022. Kaaduan ket nagapu iti probinsya ti Nueva Vizcaya adumanon iti 1,590 adamot 751 iti Isabela 334 dito Cagayan, 243 iti Pasig Quirino, 208 iti Santiago City Kabayatan, adumano niti 118 iti Batanes. Sigun kini Dr. Romulo Toringan, ti Local Health Support Division Chief ti ahensya, na alibtak ti panaggaraw dagiti local government unit no adat panagnato ti kaso kadagiti masakupan da partikular ti panangisayang kat ti search and destroy nga estratehiya iti panagdadael kadagiti pagitlugan ti lamok. Kabayatan na, dumano na niti sa ngapulo ti pimusay, gapoy ti sakit a dengue diti rehiyon 2, kat sa gaupat, manipod iti Nueva Vizcaya kan Isabela, kat duwamet dito'y Cagayan. Manipod iti Radyo Pilipinas Tugigaraw, dahi iti na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. 10 milyong pisong pondo mula sa National Housing Authority gagamitin ng LGU Itogon Benguet para sa pabahay project. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Agarop limagasot a pabahay timpunteriya ti lokal gobyerno iti Itogon Benguet may patakder para kadagiti umili partikular digiti a pamilya nga apektado iti kalamidad sa Jay. Sigun kini Itogon Mayor Bernard Waclin iti agdamaket manarimaan iti negosasyon iti panakagatang iti lote apakabatakderan iti pabahay iti paset iti Pacalso Road iti boundary iti nagbaitan ti Barangay Ukab ken Gumatdang. Kinunana nga aramatan da iti 10 milyon na pesos nga cash nga impaima iti National Housing Authority ti LGU Itogon, idi tiyempo ti administrasyon ni DIDC god na Mayor Victorio Palangdan para ti panakagatang iti lote. Sigon kini Mayor Waclin nakasangana met at tumulong nagiti naduma-dumang ahensya ti gobyerno para iti pondo nga may latang iti panakaipatakter iti pabahay. Inlawlawag na kang runan nga agnumar iti pabahay digiti pamilya nga apektado iti Typhoon na Ompong idi 2018 pakaibalangan iti Typhoon Egay. Manipod dito yung Radyo Pilipinas Baguio. Chong Munar ng ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Seminar patungkol sa access ng media sa police reports isinagawa ng kapulisan sa Catanduanes. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Mas pinakusugpa kan Catanduanes Police Provincial Office ang koneksyon kan kapulisan sa Sagkod Media sa paagi kan pagsagibo nin seminar tungkol sa access kan media sa police reports ngunya na Setyembre 11. Kasunod ini kan nangyaring insidente sa Iriga City sa Camarines Sur kung saan natangkas ang Chief of Police o COP makaaging pakulungon ang sarong reporter dahil sa pagbuklat kan blotter asin ang paglabag subuot sa Data Privacy Act. Mawot kan pulisya na sa paagi kan nabanggit na aktibidad magiging tama ang impormasyon na naipaluluwa sa publiko asin magkaigwaman nin tamang koordinasyon asin magoy na relasyon sa pagultan kan media sa Sagkod Kapulisan. Ipinagtukarman sa aktibidad na ini ang mga importanteng parte
kan data privacy law, photojournalism, PNP Memorandum Circular on Police Blotter and Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS Information Access, sagkodan Media Policy on Releasing Information. Inatindran ini kan gabos na COP sa Catanduanes, kaibahan an maiba pang haralangkaw na opisyales kan Catanduanes PPO asin ang mga lehitimong media practitioner sa probinsya. Hali sa Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 100 PDLs ng Cebu City Jail Male Dormitory nagpatuloy ng kanilang pag-aaral sa senior high school. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Mungkabat sa 125 ka mga persons deprived of liberty kung PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory ang hingpit nga na-enroll sa senior high school alang sa school year 2023-2024. Sa gipagawas ng impormasyon sa jail facility, ang mga PDL na enroll sa senior high school pinaagi sa ilang pakigtambayayong sa Cebu Technical Vocational Training and Assessment Academy Inc. Ang mga personnel mismo sa VocTech Academy miadto sa jail facility aron i-enroll ang mga kwalipikadong PDL. Ang mga PDL mikuha og kursong electrical installation and maintenance solar photovoltaic systems installation. Ang mga gi-enroll mao ang mga PDL nga nakahuman sa ilang junior high school sukad niadtong tuig 2016. Nagsugod ang ilang klase niadtong Setyembre 4. Gawas niini gipaybaw usab sa Cebu City Jail Male Dormitory nga aduna sab sila'y laing enrollment sa pakigtambayayong sa lain na pud nga tunghaan nga mao ang Academia Systems Global Colleges. Nasayran nga niadto lamang buwan sa Agosto mokabat sa 201 ka mga PDL ang nakahuman sa ilang pagtungha pinaagi sa Alternative Learning System din 139 kanila ang nakahuman sa junior high school. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cebu, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, Western Visayas, plano na gawing Healthcare Information Management Service Capital sa buong mundo. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Hope Torrechante. Handom sang Department of Trade and Industry nga sa 2028 mangin Healthcare Information Management Service o kon HIMSS Capital ang Western Visayas, hindi lang sa bilog nga Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Positibo si DTI-6 Regional Director Ermelinda Polientes nga malabot ang ambisyoso nga handom pinaagi sa kolaborasyon sa mga ahensya sang gobyerno, local government units, pribado nga sektor kag akadim. Sunod sa Regional Director ang presensya sang madamo nga higher education institutions nga nagatanyag sang medical kag health related nga kurso sa rehiyon ang tuburan sa mga exceptional talent sa patag sang medisina kag pang-ikaayong lawas. Sa inisyal nga datos sang Iloilo Federation for Information Technology, nabuyagyag nga may ara sang kapin 22 ka HIMSS locator sa Kabisayan nakatundan nga nagatanyag sang healthcare services. Ang ini nga mga HIMSS locator ang may masobra na 10,000 nga full-time employees. May baluan nga ang sektor sang HIMSS ang isa sa mga prioridad sang gobyerno nga nakalinya sa 2023 to 2028 Philippine Development Plan kag Western Visayas Regional Development Plan. Gikan sa RP Iloilo, ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, security sector sa Davao Region na akong babantayan ang mga tourism site sa rehiyon. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
Ni Saad ang security sector sa Davao Region nga padayon nilang bantayan ang mga lagyong barangay ilabi na ang mga tourism sites aron mapakusog ang sektor sa turismo. Sumala pa ni 10th Infantry Division Public Affairs Officer Major Mark Tito nga gipakusugan gihapon sa tropa sa kasundaluhan ang pagpatrolya sa kabukirang bahin bisan pa man hinay na ang pwersa sa New People's Army kun NPA. Mato ni Tito buot nga masiguro nga dili na kini makapanghasi sa mga komunidad o makahatag og kumpiyansa sa mga turista na muduaw sa mga tourist sites. Alang usab sa kapulisan padayon usab ang ilang pagpatrolya sa kabukiran aron mapabilin ang kahapsay og kalinaw sa mga komunidad. Sigo ni Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey nga ginalibot sa ilang revitalized police sa barangay ang mga komunidad isip kabarhin sa ilang sustainment program. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Police Regional Office ng Bangsamoro hinikayat ang publiko na isumbong ang mga lumalabag sa mandate price ceilings ng bigas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Pakitukawan na Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o di nagyang kaya barm kumadaklataw so kipreklamo niran kung mga padagang sa Margas adituman ko inibugaya gobyerno Argo Margas ngulalan ko Executive Order 39 ni President Ferdinand Marcos Jr. o di na sa mandated price ceiling sa Margas. Misabab si Naipsugo Police Brigadier General Alan C. Nobleza, Regional Director of Probar, so kapakamuayan o EO39 si isa intero abang Samoro. Ay ako na arga o regular milled rice na 4 agu isa na so well milled rice man na 4 agu 5 o di na 45 pesos. Ay napang niya Probar na makipagugupa sumadaklataw si sa opisinairan si Kukipreklamon kung mga supak ko price ceiling. Kinanglan mapakatanairan so darpa o padagang sa itawag o di na text si sa Probar hotline number 0905-352-4920. Po sa Islamic City of Marawi, Johania Yusof para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news.